May mga pagkakataon sa buhay na alam mo ang gusto ng Diyos, malinaw, direkta, walang duda. Pero ang problema, ayaw mo. Hindi dahil hindi mo narinig, kundi dahil hindi mo gusto ang direksyon. At doon nagsisimula ang laban. Hindi laban sa kaaway, hindi laban sa mundo, kundi laban sa sarili mong puso. Ito ang kwento ni Jonah. Isang araw, dumating ang salita ng Diyos kay Jonah. Hindi ito bulong, hindi ito pakiramdam lang. Ito ay malinaw. Tumayo ka, pumunta ka sa Nineveh, at ipahayag mo ang kanilang kasamaan. Isang lungsod na kilala sa kalupitan, marahas, masama, kaaway ng Israel. At sa isip ni Jonah, bakit ako pupunta doon? Bakit ko sila babalaan? Bakit ko tutulungan ang mga taong iyon? At dito nagsimula ang problema. Hindi niya kwenestyon kung totoo ang tinig ng Diyos. Alam niya, Diyos iyon. Ang kwenestyon niya kung susunod ba siya. Kaya, imbis na pumunta sa Nineveh, tumakbo siya sa kabaliktaran. Sumakay siya ng barko papuntang Tarsis, palayo sa presensya ng Diyos. Habang nasa barko si Jonah, nagpadala ang Diyos ng malakas na bagyo. Hindi lang ordinaryong ulan. At doon, ginising siya ng kapitan. Papaano ka natutulog sa ganitong sitwasyon? At nang malaman ng lahat na si Jonah ang dahilan ng bagyo, nagtanong sila, ano ang dapat namin gawin? At sinabi ni Jonah, ihagis ninyo ako sa dagat. Isang propetang alam ang katotohanan, alam ang problema, pero hindi pa rin direktang bumabalik sa Diyos. Mas pinili pa niyang ihagis sa dagat kaysa sumunod agad. Hindi lang simpleng hangin ang naranasan nila. Ito ay bagyo na kayang sirain ang barko. Nataranta ang mga marinero. Sumigaw sila sa kani-kanilang Diyos. Nagtapon sila ng mga kargamento. Ginawa ang lahat para mabuhay. Pero sa gitna ng kaguluhan, nasaan si Jonah? Natutulog sa ilalim ng barko at itinapon siya sa gitna ng dagat, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kawalan ng kontrol. At sa sandaling iyon, nagpadala ang Diyos ng isang malaking isda, hindi parusa, hindi aksidente, kundi isang plano ng pagliligtas. Nilamon si Jonah ng isda at sa loob ng tiyan ng isda, madilim, mabaho, masikip, walang liwanag at walang direksyon, doon siya nanatili 3 araw at 3 gabi. At doon, sa lugar na walang makakakita, sa lugar na walang makadinig, sa lugar na walang matatakbuhan, nanalangin si Jonah. At sinabi niya, sa aking pagdurusa, ako'y tumawag sa Panginoon. Ang kaligtasan ay mula sa Panginoon. At sa wakas, bumigay ang puso ni Jonah. At inutusan ng Diyos ang isda at inilabas si Jonah sa lupa. Buhay, marumi, sugatan. At muling dumating ang salita ng Diyos. Tumayo ka at pumunta ka sa Nineveh. Parehong tawag, parehong misyon, pero ibang puso na. At sa pagkakataong ito, sumunod si Jonah. Dumating si Jonah sa Nineveh, isang napakalaking lungsod, at nagsimula siya mangaral. Walang drama, walang mahabang introduction, isang simpleng mensahe. Sa loob ng 40 araw, ang Nineveh ay mawawasak. Yun lang ang kanyang mensahe. Pero, ang nangyari, hindi inaasahan. Naniwala ang buong lungsod mula sa hari hanggang sa pinakamababang tao. Nagsisi sila, nag-ayuno at humingi ng tawad sa Diyos, at nakita ng Diyos ang kanilang pagsisisi. Kaya, hindi niya sila winasa. Dito mo iisipin na parang happy ending na, pero hindi. Dahil si Jonah, nagalit. Oo, ang propeta na ginamit ng Diyos para magligtas, nagalit sa awa ng Diyos. Panginoon, hindi ba ito ang dahilan kung bakit ayaw kong pumunta dito? Alam kong ikaw ay maawain, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Lumabas si Jonah sa lungsod, umupo sa ilalim ng init ng araw, at doon, nagbigay ang Diyos ng halaman para liliman siya. Gumaan ang pakiramdam ni Jonah, pero kinabukasan, pinatay ng Diyos ang halaman, at muling uminit ang araw, at muling nagreklamo si Jonah. At doon nagsalita ang Diyos, naaawa ka sa halaman na hindi mo pinaghirapan? Papaano pa ako na hindi maaawa sa Nineveh? Sa panahon ngayon, maraming Jonah, mga taong alam ang tawag ng Diyos pero tumatakbo sa kabaliktaran. Mga taong may misyon pero pinipili ang komportableng buhay. Mga taong ayaw sumunod kapag hindi nila gusto ang outcome. Pero tandaan mo ito, pwede kang tumakbo palayo sa plano ng Diyos pero hindi ka makakatakas sa kanyang presensya. At minsan, ang bagyo ng buhay mo, hindi para sirain ka, kundi para itama ang direksyon mo. At kung ikaw ay nasa loob ng isda ngayon, madilim, magulo, walang direksyon, baka iyon ang lugar kung saan ka kinakausap ng Diyos. Hindi para tapusin ka, kundi para ibalik ka, dahil ang Diyos ni Jonah ay Diyos pa rin natin ngayon. Diyos ng pangalawang pagkakataon, Diyos ng awa, at Diyos na hindi lang binabago ang direksyon ng paa, kundi pati ang puso. At kung may isang bagay na dapat mong tandaan, hindi mahalaga kung gaano kalayo ang tinakbo mo,
Ang mahalaga ay kung babalik